Meron po tayong 10 everyday habits na ginagawa natin. Simple lang to na gawain natin pero hindi natin alam. Nakakasama pala sa atin at may mga instance pwede ito makamatay pag hindi tayo maingat. Okay? 1 to 10. Number 1, makapal ang wallet dito sa may puwetan. Diba? Marami yan, lalo sa lalaki. Ako, nagpalit na ako ng wallet. Wallet ko manipis na at dito na sa harap. May tinatawag po na fat wallet syndrome. Pag makapal yung wallet mo at ang upuan mo matigas, okay? O ito, pwede niya maipit ang piriformis mo. May isang muscle dito, pag naipit yung piriformis, maiipit yung sciatic nerve. Pag naipit yung sciatic nerve, mapapansin mo, uy, manhid na tong hita ko, manhid na tong binti ko. So, pwede ka mamanhid dito at pwede maipit yung nerve, okay? Hindi naman to talaga delikado, pero masakit yan eh. Masakit siya. Tsaka tatabingi din yung upo mo, lalo na pag matigas ang upuan. Kaya maganda nga, kung uupo kayo, mas maganda may kutsyon para hindi maipit ang sciatic nerve. Para maalis itong pagmamanhid sa paa, knee to chest, ganito ginagawa, para ma-stretch. Merong piriformis stretch, parang D4 siya. Pakita mo, Doc Lisa. Merong hamstring stretch, parang nakaupo. Pwede rin itong straight leg, pataas. Pwede may katulong ka o meron kang tuwalya na hinihila. So, ito yung para maluwagan itong piriformis syndrome ang tawag niyan. So, wag na tayo maglalagay ng wallet. Number 4, mahilig matulog sa kamay. Ako yan. Minsan nakakalimutan natin. Pag iniipit mo ang kamay, may ipit din yung nerve. Pwede maipit yung ulnar nerve. Pag ito inipit mo, mamamanhid yan. Dito sa baba ng braso, pati unang dalawang daliri. Yan, mamamanhid yan. Ulnar nerve na naiipit. Pag naipit mo naman itong wrist mo lang, median nerve, carpal tunnel yan. Mamamanhid yung buong kamay mo. Diba? So, hindi maganda, delikado yan. Lalo na yung nakainom, nalasing, naipit yung kamay, pwede mamatay itong nerve na to. Number 3, na iiwasan, laging naka-cross legs. Diba? Laging nakaupo, naka-cross legs. Sabi mo, cross legs lang, mas sexy. Ano problema? Pag laging naka-cross legs, tingnan mo, tumatabingi yung pelvis. Sasakit ang likod, no? Tatabingi yung pelvis. Mamamali yung pressure, okay? Sasakit yung likod, pwede yan, no? Tumatabingi, pwede magka-scoliosis. Isa pang problema, lagi naka-cross legs, pwede ka mag-varicose. Ito yung deadly, medyo deadly to. Deep venous thrombosis. Pag lagi naipit yung paa mo, magbubuo ang dugo dito sa paa, aakyat sa vein, magbabara sa lungs, yon deadly yon, pwede makamatay yon. Kaya ingat, dapat sandali lang yung upo, lakad-lakad, galaw-galaw para hindi magbuo yung dugo sa paa. So, wag masyadong magko-cross legs. Number 4, ito na yung deadly. Ito, pwede makamatay ito. Pag naiipit yung leeg na hindi natin alam. Okay? Parang yung sobra sikip na necktie sa mga lalaki. Yung gusto nila, sobra sikip. Ipit na ipit. Ang problema dyan, pag tumatanda tayo, nagkakaroon ng bara itong carotid artery. Kasi tumatanda, may cholesterol, may taba, smoking, diabetes, high blood, yan, lumiliit yung daanan. Kaya yung mga taong may edad na, actually, hindi na nga pwede masyadong masikip. Ako, niluluwagan ko lagi. Pag masikip yan, umikot kang pag ganito, pwede kang mag-collapse. Isa pa, delikado ito, beauty parlor stroke syndrome. Beauty parlor stroke syndrome. Kaya ako, hindi ako nagpapashampoo sa pag nagpapagupit ako. Kasi minsan, itong pang-shampoo mo, sobrang hyperextend yung ulo. Delikado po yun. Yan, dapat diretso lang yung ulo mo. Diretso lang. Pag masyado mo tinaas, pwedeng mapunit itong mga vertebral artery, yung artery sa likod. Pwede siya mapunit. Isa pa, minsan may nagmamasahe sa leeg.
Pag minamasahe yung leg, minsan iniikot-ikot din. Pwede rin mapunit yan. So, ingat po tayo dito. Ito kasi deadly eh. Pag naipit yan, parang sinakal ka, hindi ka mawawala ng malay. Ayan carotid artery dissection. Yan ang mga galaw na hindi maganda, yung sobrang taas. Kaya nga, kung titingin kayo sa taas, huwag sobra tingala. Hanggang ganyan lang. Huwag yung sobrang tingala na i-stretch siya. Okay? Pag baka ma-stretch, mapunit, naiipit, Parang ito, masyado inikot, naipit yung vertebral artery, na-stroke. May nangyari na yan. Dito sa Pilipinas, common yan nangyayari. Sabi ng mga kapwa ko, neurologist. Isa pa, yung beauty parlor stroke syndrome. Ito, sinabi ko sa inyo. Pag hinihiga masyado hiniga siya. Minsan kasi hindi maganda yung pang shampoo, di ba? Or hindi sanay yung mga hairdresser. Pag tiningala mo masyado, pwede mapunit. Ayan, napunit yung artery niya. So, mag-iingat po, ha? Ito number 4, delikado. Number 5, mahilig sa sobrang sikip na maong. Yan sobrang sikip, sexy. Diba? Ang problema, pag sobrang sikip, pwede mo maipit yung blood supply ng buong paa. Kahit dito ang sikip po. May nangyari na yan, I think sa Australia to ang sikip ng suot niya, nagtrabaho siya sa bahay, nakasquat siya So masikip na, nag-squat pa siya, naipit siya, after 1 hour, alam niyo ano nangyari? Hindi na siya makalakad. Hindi siya makalakad, gumagapang siya sa gitna ng kalye. Mabuti nakita siya ng mga ibang kotse doon, nadala siya sa ospital. Naoperahan pa yung pasyente. Naipit, namatay yung ibang parts ng muscle niya dito. Na-hospital siya. I think 3 to 4 days. Kasi pag inipit mo, mamamaga, pinunit pa nga to, ginunting na yung maong Kasi nga naipit na maga. So, hindi pwede yung sobra sikip. May ipit yan. Tight jeans victim. Number 6, ito hindi naman to deadly, pero lagi tayo naka-cellphone, di ba? Forward head. Lagi tayo naka-computer, forward head. Ang problema lang, pag lagi naka-forward head, masakit ang batok. Masakit ang likod. Dapat, pag nagsi-cellphone, nakataas ganyan, nakataas. Huwag ganito. Or yung mata mo lang ang titingin. Tingnan nyo kasi, pag dapat ganito position niya pag nagsi-cellphone kayo. Lalo na yung mga kabataan ngayon, bata pa, masakit na leg. Pag ganito ang position mo, yung ulo naka-rest dito, diretso, ang bigat ng ulo mo, 10 pounds lang. So, hindi hirap yung katawan. 10 pounds Oras na finorward head mo siya, ginanyan mo, ang kinakargang bigat nitong cervical spine mo, 50 pounds. Diba? Hirap na siya. Pag ganito pa katungo, 60 pounds na. Kaya sumasakit ang likod ninyo. Kaya dapat diretso lang. Papangit pa, makukuba ka pa. Ito po, deadly to, number 7. Di ba minsan meron tayong mga tigyawat dito, gusto natin i-tris. O minsan may buhok tayo sa ilong, hinihila. Bawal na bawal po yan. Bawal na bawal. Tawag dito, deadly triangle. Danger triangle of the face. Pag itong parte sa ilong, buhok ng ilong, hinila, nag-impeksyon, may pimples dito, nag-impeksyon. Pag ito nag-impeksyon, pwede pumunta sa utak. May isang daanan kasi mula dito, papasok sa utak. Pag nandito yung tigyawat mo, tiniris mo, mamamaga lang dito. Pag dito namamaga, walang problema. Pero pag itong deadly triangle, may nangyari, nag-impeksyon, pumunta sa utak, nag-brain abscess. So, deadly ito. Pwede gupitin na lang yung buhok sa ilong, huwag hihilahin. Huwag titirisin. Number 8, mahilig magluhod. Diba? Ano mga trabaho? Nasa simbahan, naglilinis, nakaluhod, construction worker, bricklayer, gardener, mechanic, plumber, lahat yan. O, preacher, laging nakaluhod, dancer, athlete. Pag laging nakaluhod, pakita mo, Doc Lisa, napupudpud yung tuhod. Yan,
para hindi mapudpud ang tuhod natin, huwag luluhod ng matagal. Kung luluhod kayo sa simbahan, dapat yung may kutsyon. Yan, no? Pag nakaupo matagal, masisira din. Bouncing, pag nag-stretch ka na, nagba-bounce ka, pwede rin mapunit. Pag luma ang sapatos mo, sabi ko, dapat rubber shoes. Iwas din sa ganitong position ng matagal. Yung nagla-lunge ka, konti-konti, kasi kung overweight ka, nag-lunge ka, bibigay itong tuhod mo. May kakilala ko, pinalunge nung trainer niya, napunit ang ano niya, mga litid dito sa tuhod, naoperahan pa siya. Okay? So, ingat sa ganito. Dapat dahan-dahan lang. So, do not kneel on hard surface. Lalo na pag tumatanda. Number 9 out of 10 na deadly nakaupo ng matagal. Yan. 6 hours nakaupo, 7 hours nakaupo, tapos itong video, maglalakad-lakad na ako. May pag-aaral yan. Matagal nakaupo, office worker, dapat every hour lakad-lakad. Ayan o. Higher risk of heart disease, mas maraming tumataba, higher risk of diabetes, lagi nakaupo, maraming cancer, lagi nakaupo, maagang namamatay, lagi nakaupo. Kasi pag nakaupo, wala kang exercise eh. Pwede magbara yung dugo sa paa. Nagbubu ang dugo, kulang sa circulation. Kaya nga sinabi natin, galaw-galaw para hindi pumanaw. Diba? Exercise. Yan no, every 45 minutes, lakad. Huwag lagi galaw-galaw kahit nakaupo. Yan no. Pag matagal din nakaupo, nagkakaproblema rin dito sa tumbong, sa may prostate. Sumasakit din yan. Meron ding problem dyan. Kaya dapat malambot yung upuan at tatayo-tayo. And number 10, na delikado everyday ginagawa, huwag iiri masyado. Okay? Pag dudumi, parang mangangana. Pag sobrang iri, pwede ka ma-heart attack. Lalo na yung prone sa heart attack. Pag mahina ang puso, bawal umiri. Nagkukulang ng blood supply ang coronary arteries. Alam ko po yan bilang cardiologist at internist. Yan po. So, pag may sakit sa puso, hayaan lang dumumi magsa. Huwag iiri na mamumulay mukha mo. Delikado, nakamamatay. Marami namamatay sa banyo, kakairi. Sama ko na rin, sobrang ubo, sobrang bahing, sobrang lakas ng ubo, baka may pumutok dyan. Mamaya pumutok dito sa may lungs, magkaluslos, masobrahan ng ubo, baka pumutok dito sa utak, meron din, bisa pumuputok sa sobrang bahing, sobrang ubo. Kaya dapat yung ubo, dahan-dahan lang. Half-puff technique lang, parang ganun lang. Huwag yung na sobra lakas, dapat dahan-dahan lang. Lalo na pag may edad tayo, marupok na yung mga ugat natin sa ulo at sa katawan. So sana po nakatulong tong 10 things na dapat ingatan, lalo na dito sa leeg, mag-iingat po tayo dito. God bless po. Share po natin.